So may mga dumarating, no? Titingnan natin. So ito yung mga sasakyan ng kararating lang. Mabuhay! 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 Salamat sa mga sakripisyo namin! Ito nga mga boss, ito mga item na rin. Dito yung item Marines kasama si Atty. Baligot at ito na nga no, sa entrance. Para sa bayan, ilahat nyo lahat, pangalaman nyo! Para sa bayan! Hoy, papasokin niyo yan! Papasukin nyo! Papasokin rin! Papasukin nyo! Mga imbitado yan! Hoy, papasokin niyo! Papasokin niyo yan! Abangan po natin yung mga update mamaya kung susunod mangyayari sa loob. So ito po yung kanilang sasakyan, no, biglang dumating. Mabuti na lang nakuha na natin. So ito na, pinapapasok na yung kanilang mga sasakyan. So makikita natin yung pinagsasabi nito. Ayan, so abangan ninyo mga kababayan yung kung anong ilalabas nilang balita at tutukan po ninyo, huwag kayong kukurap dahil ito nga yung 18 Marines natin ay dumating, no? At talagang gusto talaga nila na malalaman, makarating sa ating mga kababayan, no? Taong bayan yung katotohanan, no? At nandito sila, kararating lang. At unti-unting pinapapasok yung kanilang mga sasakyan. Ito na. Yung pinagsasabi ko, ayan. So, yan yung sinasabi natin, magkakaalaman na. Yan. Talagang So yan, biniverify pa yung mga passes nitong mga sasakyan nito, mga babayan. Alam nila na inagaw Ayan, ng liderato sa loob. Inoccupy na ng mga buwaboy. Buhaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamo ng pondo ng bayan. Inoccupy nila without the proper official voting. Ginawa nila yon dahil ayaw nilang magpatuloy ang investigasyon sa Committee Blue Ribbon. Kaya ginawa nila, sila mismo ang nagsasabi na sila daw ang lehitimo na Senate President. Gatchalian, Committee Chairman ng Blue Ribbon, Senator Erwin Tulfo. Yan po ay mga peke. Void and null. Hindi po totoo yan. Hindi kami naniniwala na kayo ang liderato ngayon. Dahil ang tunay na liderato ngayon ay mananatili kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At Committee Blue Ribbon, si Senator Pia Cayetano. Mananatili silang dalawa na hahawak na investigasyon para sa transparency and accountability. Yung kung ginagawa nila ay proteksyon para sa bayan at mamayan. Pero yung agaw ng pesto, ng agaw ng liderato na sila Gatchalian at Tulfo ay gusto lamang nilang pagtatag ang kanilang involvement sa mali-malitang usapan. Yun po ang katotohanan. Kaya ang 18
18 Marines ay narito muli. Saludo sa 18 Marines dahil pinanindigan nyo ang inyong katapatan sa bayan at mamayan. Ito pong nangyayari dito sa Senado. Hindi na po ito usapin ng politika lamang. Ito po ay usapin na ng kinabukasan ng bayan at ng mamamayan. Kaya ito po ay maliwanag at mabuti ang ginagawa ng sa loob. Mayaman sana ang Pilipinas kung ang mga kurakot na buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumangon ng pondo, ay mananatili dyan. Mananatiling lugmok ang ating bansa. Mananatili tayong lumalangoy sa gumunoy ng kahirapan. Habang tayo lumalangoy sa gumunoy ng kahirapan, ang mga buwabol na senador, congressman na nandyan ay mananatili sa paglangoy sa kayamanan. Hindi nila alintana ang tunay na problema ng ating bansa. Hindi nila iniisip ang pagpapaunlad sa bansang Pilipinas. Ang iniisip nila ay ang kanilang mga bulsa at ang kanilang mga sariling pamilya. Ano masasabi mo na si Tulfo ay involved sa Marimalita? Bakit siya ang hahawak ng Blue Ribbon? For delikadisa, dapat mag-resign siya as chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ba tama? Walang resign dahil hindi naman siya kinikilala. Correction please, hindi pa po siya chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan ay kinuha nila without consent of the Filipino people. Tayo ang tunay na mamamayan, ang tunay na gobyerno. Hindi sila dyan. Dahil kung wala tayo, wala sila dyan. Tayo ang tunay na gobyerno. Tayo ang may supreme power. Tayo ang binigyan ng batas na makapangyarihan sa lahat. Wala yung mga military, wala yung mga senador, wala yung mga senado na yan, mga congressman. Tayo ang tunay ng kapangyarihan. Pagkaisa lamang ang mga mamayang Pilipino, kaya natin talunin ang mga buwaboy sa loob ng Senado. Salamat. Ayan, salamat. Thank you. Parang Ayan, nakapasok na lahat yung mga sasakyan kanina. Nag-escort at sinakyan ng 18 Marines. Walang karapatang tigilan ng 18 Marines dahil sila ang maghahayag ng katotohanan, dahil sila ang may personal knowledge para isiwalat kung sino pa talaga ang tunay na involved. Alam niyo kung tutusin, kawawa na ang bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin magkaisa. Ayaw po natin ang kaguluhan. Ayaw po natin ang karaasan. Pero sila po ang gumagawa nito para magsiklab ang mga damdamin ng mga mamayang Pilipino. Nakita niyo kagat ko ng lamok. Dito na ako natutulog sa Senado. Ayan ang ebidensya. Puro kagat ng lamok. Pero hindi ko alintana ang kagat ng lamok. Alintana ko ang gutom ng aking sikmura kung pababayaan natin nakawin ang mga buwaboy ang pondo ng bayan na para sa mga mamamayan. Sir, sa tingin niyo, sino po yung ugat at sino yung punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito? Actually, ang punot dulo ng lahat ng ito, walang iba kundi ang ating Pangulo. Bakit niyo po sir nasabi na siya po yung punot dulo ng lahat? Bakit? Kung isang executive order lang ng Pangulong BBM, lahat yan mawawala. Lahat yan uuwi ng bahay. Lahat yan magiging payapa tayo. Isang executive order lang ng Pangulong BBM, lahat tayo dito uuwi ng ating tahanan na may kasiyahan. Subalit dahil walang executive order, napapanood na kung anong kaganapan. Pero bakit wala siyang aksyon? Pagkos, itutok ko doon sa mga babuan. Ayan ang ipinadala sa atin. Babuan! Ano tayo mga baboy? Hindi natin gusto ang kaguluhan. Hindi natin kaaway ang kapulisan. Ang kapulisan, biktima rin yan. Sumusunod lang sila sa trabaho nila. Yung mga security natin, sumusunod lang din sa trabaho nila. Pero ang masaklap, ang nabuutos sa atin, sila pa ang umaagrabyado at umaapi sa atin. Tama na ang pamumulitika. Asikasuhin nyo naman ang tunay na problema ng bayan at mamayan. Pasukan na! Gastusan na naman! Salamat sir, salamat. Salamat. Mahalin natin ang Pilipinas.